Kasi yung iba dyan, mga vlogger na bumabanat na ngayon kay Marcos, dati naman unit team yan. Okay? So, we consider them na dating nag-unit team na nagsisi. Okay? Pero kami mga legit na hindi unit team, tulad ninyo, mga kababayan ko, mga Iskonyan dyan, tulad ninyong mga solid DDS, ibig sabihin Rodrigo Roa Duterte, supporter, di ba? Hindi ho tayo ever nag-unit team. Pero anong tingin natin? Ang tingin natin ay issue lang. Hindi ho natin sinisiraan si Vice President Sara Duterte, hindi ho natin sinisiraan si Ferdinand Marcos Jr., ating Pangulo. Ngunit pagka merong isyung hindi maganda, doon lamang tayo bumabanat. Tama, mali. Pero itong mga unitain ng mga Marcos vloggers, sila ho pa yung sumisira ng unit team. Diba? Kaya nga nakakapagtaka ho eh. Bakit kayo pa ang sisira sa sariling pahayag ng inyong Pangulo, ng ating Pangulo? Walang iba kung hindi sino ho ba ang nagsabi niyang unit team na yan? Sino ho ba ang merong platapormang unity? Hindi ba ho? Walang iba kung hindi si Pangulong Marcos? Bakit hindi ko kayo nasunod? Parang nasunod do kayo kay Romualdez. Kasi bayad yung iba. Okay. Hindi ako sure, Pero may balita kasi ko eh. Hindi ko na lang sasabihin, nakuha ko lang din yung balita na yun sa mga dating kasamahan ninyo. Meron daw talagang sariling influencer or army etong si Romualdez. Di umano, according to meron daw talaga itong mga alagang vloggers. Sabagay. Malaki nga naman yung extraordinary fund. Diba? Malaki nga naman. So, yun ang sinabi. Yun ang sinabi ng mga ilang kasamahan nila dati na meron talaga. May paksyon. Kaya nga ako, hindi ako nagpapautot dyan. At totoo lang, pasensya na ho, pasensya na, pero kasi ngayon, etong mga unit team, may dalawang paksyon na pare-pareho lang naman din sila. Pasensya na, pero totoo, real talk ang gusto ninyo dito sa channel na to, di ba? May dalawang paksyon yan eh. Paksyon ni Amy Marcos at paksyon ni Romualdez. Diyan daw sa mga vloggers o influencer. Sabi ko, pareho pala kayong loko-loko din eh. Ganun pa rin yan eh. Ang ending pa rin yan, Marcos pa rin eh. Di ba? Naglolokohan lang kayo. Kayo naglolokohan din. Bata nyo rin pala ilalagay. Kaya nga hindi ako naniniwala na nag-o-oposisyon si Amy Marcos. Yung pautot ni Senator Amy Marcos na oposisyon, sa totoo lang, pagsasalba rin yan sa pamilya Marcos, wag na tayo maglokohan. Kunwari, meron pang isang oposisyon na para hindi mapunta sa iba, eto na lang, si Senator Amy. Ganun din yun eh. Loko-lokohan pa tayo eh. Kayo namang mga tansong nagsisi na. Kayong mga tansong nabudol. Na umamin kayong nabudol kayo. Eto na naman kayo, papabudol na naman kayo. Anong tawag siya araw-araw niyong pagiging tanga? Hindi sa totoo lang wag na tayo maglokohan dito. Naglolokohan pa tayo dito eh. Nagpakatanga na nga kayo noon. Aminin nyo na, inamin nyo na nabudol kayo eh. Diba? Tapos uulitin nyo na naman ngayon through Senator Amy. Tandaan niyo, magkapatid at magkapatid pa rin yan. Kahit pagbalik-balik ta rin mong mundo, magkapatid yan. So same pa rin ang ilalagay nyo dyan. Pareho pa rin ang istilong mangyayari dyan. Wag tayo maglokohan. Tanda-tanda nyo na, nagpapaloko pa kayo. Kaya kayo iniiwan ng asawa nyo eh. Sakit naman nung banat bay. Diba? Loko-lokohan niya. Alam mo ako feeling ko yan lang ang pinaka-safest exit na mangyayari. Na kunwari lang, sige ayaw nyo na dito. Kesa mapunta sa iba, sasaluhin ng kapatid.
Tapos after nung kapatid, sino na naman? Yung anak na naman. Ano? Naglolokohan talaga tayo eh. Alam mo, ang gusto kong solusyon sana sa bayan na ito ay hindi yung, ito sana lang naman. Pero kung gusto ninyo magpaloko pa uli, bahala ko kayo sa buhay nyo. Ito lang sana, ang akin, pumili tayo ng kandidatong hindi naaayon sa apelido. Pumili tayo ng kandidato o in the future yung talagang mamumuno sa atin dahil magaling, matalino, may puso, mabilis kumilos, at talaga nga namang pagdating sa pagsiservisyo sa bayan, yun ang inuuna. At higit sa lahat, hindi lang puro salita yan. Dapat higit sa lahat, may record. Gano'n na naman tayo, maglalagay na naman tayo ng isang presidente. Ano record? Maganda ang apelido. Yun ang record. Di ba? Sana hindi na yung magandang apelido ang ilagay natin dyan. Kung hindi, yung tunay na may record, may exhibit, ika nga. Di ba? Ano, maganda ba yung lugar niya na pinanggalingan niya? Maayos ba yung kanyang pamumuno doon sa local na pinamunuan niya? Kasi alam nyo, kung hindi namuno ng lokal, tapos talitalinuhan lang, walang alam yan. It's all about theory. Yung totoo. Alam nyo, ganito yan eh. Ibang-iba po kasi ang mambabatas sa merong experience sa local governing. Kasi iba ho talaga yon. So dapat importante. Sa akin, malaking factor ang isang susunod na presidente na dapat magaling ho sa local government. Bakit to? Siyempre, napaka-importante lalo na yung gusto nyo, yung dama, yung puso ng mamamayan. Nakikita ho yan doon sa mga mayor na nag hands-on. Kung hindi man mayor, gobernor, o kaya vice mayor, o wag naman yung congressman. Anong experience ng congressman? Tumanggap ng extraordinary fund. Although meron din naman mga mambabatas dyan na meron namang alam pagdating sa masa. Meron din naman hong ganyan, okay? Meron mga extraordinary na mambabatas na ganyan na merong alam pagdating sa masa. Pero dapat maging careful tayo.